Manalangin tayo. O manalangin ang makapangyarihan, inilang mo yung lingkod na si Papa Francisco upang maging kalapangasiwa ng iyong simbahan bilang kahalin ni Pedro Apostol na banal. Pagbigyan mo ang aming humihingan, ang tumayo sa tutuloy ni Cristo ay siya namang pagbigay kalagatan sa pananampalataya ng mga kapatid niyang nasa kanyang pananalunan. At ang buong simbahan ay isa niya naway makapakinamang sa putol ng pagkakaisa at hindi pagkakakaan at sa gayon matagpuan sa iyo, Pastor na maasahan ang katotohanan ng kayong kailanman sa pamamagitan sa Kristo sa Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Mananatiling buhay ang kanilang pangalan. Pakinggan mo na. Magbasa mula sa aklat ng Propetang Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga taksi. Pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ko sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat hanggan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Sion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong talima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong kalimutan at pagkaunawa. At kung lumaki na kayo sa lupain nyo, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kabanatipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, iniisipin o buulitin. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahon yun, ang Jerusalem ay tatawagin lutulungan ng Panginoon. Lahat ng bansa ay magkakatigulo upang pagkalan ako. Hindi na nila gagawin ang balat maiilan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi magandang dalitan. Kung ang pagmamahal ng Diyos ay pastor ang buhay ko. Ang pagmamahal ng Diyos ay pastor ng buhay ko. Kung ang pagmamahal sa Diyos ay pastor ng buhay ko. Mga bansa, pakinggan niyo ang sabi ng Panginoon at ipakayag ninyo sa malalayo ng Panginoon. Pinapangalan ko ang mga anak ni Israel, kunin sila ay naging pilipunin at
Umapagbuhay ni Diyos ay pastor ng buong mundo. Kasi kayo ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga bibig nakasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nakasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng bibig nakasik sa kabatuhan ang makikinig sa salita at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito lumimo sa puso nila, kaya hindi sila nagtinig. Pagdating ng kapitulian o pag-uusig dahil sa salita, pagkat silang nagdadalig. Inilalarawan naman ng nag-usig sa lawakan ang nakikinig sa salita, ngunit naging abala sa mga pakay tungkol sa mundong ito at naging may pilis sa mga kayamanan. Ano ba ang salita'y nawala ng buwang sa kanilang puso? Kaya hindi makapamuha. At inilalarawan ng nag-usig sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y nangunga, may tinisang daan, may tigaan na buo, at may tigit na tatlong ang pagdating balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Ngayong araw na ito ay araw ng pasasalamat ng Diyos sa Antipolo sa ating isang Papa Francisco. Yun ay ating inuunita, sinasalaan sa pagiging ng mga luluntulan ng Jesus. Isa sa mga pinakamahirap na paglilingkod sa simbahan ay paglilingkod bilang matanda. May mga matanda dito at wala naman ang nakikita. Pwede tayo magsalita ng masama tungkol sa kanila. Wala naman mga matanda. Puro mga pwede sa yung mga nandito. Pinakamahirap na paglilingkod minsan sa simbahan ay pagiging matanda. Father, pag-ibig mo sa simbahan ang pagiging maganda? Ministry mo ito sa simbahan ang pagiging maganda? Oo. Ministeryo ang pagiging maganda sa simbahan. Marami kasi sa mga naglilingkod, ito problema ng mga naglilingkod sa simbahan. Matagal lang rektor, matagal lang minister, matagal lang choir. Ayaw na nilang umalis sa organisasyon nito. Kaya nga, si ating Bishop Roberto, dati kasi, kaya natin ang isang-isan, ayaw umalis sa pagiging isang-isan. Tumanda na, may ako na sa pag-isang pa rin. Kaya sa atin ang ating obispo, hanggang 35 years po na lang yung mga isang-isan. Dati kasi, kaya ako tayo ko, may napunod pa mga tayo sa atin ko, makatanda na sa Kristo tayo.
Diyos. Kahit naman nila, hindi na para iyon ang paglilingkod na para sa Kanya. Maraming mga tumatanda sa mga hindi makaalis doon sa kanilang pinakawakang ginawa. Matagal, ayaw nilang sumali sa organisasyon ng mga matanda ng simbahan. Isang gusto kaya ang pagiging matanda simbahan. Yung makita ka ng mga mas nakakabata sa iyo bilang inspirasyon sa kanilang paglilingkod. Nasasabihin ng mga nakakabata sa iyo, nais kong gayahin si Lolo, nais kong gayahin si Lola. Mahal na mahal niya yung paglilingkod. Tinuturuan na kami kung paano maglingkod. Pinahayaan na rin kami makapaglingkod. Marami din kasi sa simbahan, tumatanda na kapag nagkakaroon ng kapangyarihan, posisyon sa simbahan. Ako, makakaway ng pailan. Sabi nga sa amin, si finalista pa kami, maganda kayo kapag ikaw ay naasay sa matandang simbahan, sigurado ang mga kalaban mo dyan, ang mga matatanda ng bayan. Ipipilit nila ang kanilang gusto, ipaglalaban ang kasalanan kaysa sa kung ano ang tama at nararapat gawin. Minsan daw kasi kapag tumatanda sa simbahan, imbis na mas lalong nagiging bukas ang isipan at puso, mas lalong nagiging sarado dahil sa kayabangan, dahil sa inisip na nila mga nagawa at narutin nila. Kaya maganda na alalahanin din natin sa araw na ito ang mga nanay at tatay ni Maria, ang lolo, lola ni Jesus, si Santa Ana at si Salome. Napakahirap kayo ng posisyon ni Santa Ana at ni Salome. Una, isisigaw mo isang ibang pinadakong sitwasyon. Paano mo yung palalakihin? Mas banal pa sa iyo yung batang isisigaw wala sa iyo. Gusto ng biyaya kaysa sa inyo yung batang parating. Napakahirap kaya noon para sa isang naglilingkod din sa templo at pagkilala at wakit. Mas maganda sa amin ang aming anak. Mas matututo pa kami isa sa aming anak. Pero pinagilap ay Ana at Joaquin ang kanilang anak pa rin. Pinalaki, pinabayan, sinamahan, at sinubukan din nilang si Darin ay maging umahan ng kanilang anak sa kapawang loob at pag-delito. Napakaliwag ng responsibility nila. Ang hirap-hirap ng kapinayod na ng isang ang magulang, di ba? Isa pa sa pinakamahirap na naging sitwasyon ito ni Ana at Joaquin ay kung nalagyan na ang kanilang anak. Biglang na lang kayo na tumating na ang tandang oras upang siya ay maging ina ng Diyos. 14 years old, mabubulis yung anak namin. Bago ito, pero tinanggap nila yung bago na ito. Tinanggap nila yung di na makasanayan nilang pamukay na iyon. Pinayaan nila ang Diyos na bumilos pa rin. Dahil doon, sa mating daw, sa matatandang kwento, may mga
isang daan ng isang makin. Wala sa Biblia, no? Kaya maraming mga kwento nagagawa tungkol sa kanila. Pero isa sa mga pinaka-famous, yung paliguan daw nila si Jesus. Habang daw pinapaliguan si Jesus, pinagaling pa sila ni Jesus. Siguro hindi naman ito pero nakakatuwa din yun. Kung magsabihan ka ng iyong ako, manitama ka ng iyong ako. Pwede ba yun? Diba? Kung iilan natin sa panahon natin ngayon, siguro masasabihan siya, papunta ka pa lang, paulit na ako. Pinagdadalihan ng mga totoo naman. Dahil sa karanasan lang din, mas maraming karanasan ang ating mga lolo at lola. Pero sa sandaan at sa loob, nakikituon kay Jesus. Kaya sa ating tulad at mga siguro tayo at sikapin natin maging tunay na modelo ng paglilingkod tulad ni Joaquin at Ana. Subukan natin maging mababa ang loob na tulad ni Joaquin at Ana. Subukan natin magpulubuksan ang ating isipan at puso sa mga nangyayari sa ating paligid. Matuto pa rin. May malaman pa rin. Pinitulihin ko ang pagkatuto katulad ni Joaquin at Ana kahit na lumaba ang kanilang edad. Subukan natin sa pagkakulaan umawag sa ating pagkaganda. Patuloy pa rin tayong mga sagot sa kalooban ng Diyos. Mahalin ang kapwa, paglingkod sa simbahan ng totoo, hindi dahil sa sarili, kundi dahil sa pagmamahal sa Diyos sa simbahan. Kaya natin ipakilala ang tunay na paglingkod na naman ang ating ginagawa. Pero nagtanong sa akin dati, kung seminarista pa ako, Brother, si Father, pinagdala mo sa simbahan, hindi na daw ako pwedeng maging rektor. Nahihirapan na daw siya magbasa. Nahihirapan na daw ako magbasa, kaya ito mo yung aking nakasalayan. Sinabi ko siya, Mama, pinatawag na mo kayo sa mas mataas na uri ng paglilingkod. Yung naging pananalangin na sa mga naglilingkod. Mawawala ko kayo sa pagiging lingkod, mas marami kayong oras para magdasal. Mas marami kayong oras pumunta sa adoration chapel. Mas marami kayong sa liparan ng lingkod. Natin magdasalin po kami mga pari, magdasalin kami mga patuloy pa rin sa Diyos. Nawa, pagkakitanan ng lahat ng lakas na meron at tulad po rin sa paglilingkod sa simbahan sa ating mas mataas na magiging paglilingkod ang pagiging ang hirap, pero hindi tayo pinatama pagiging maganda na pagiging model ng mga bata laging natin para sa simbahan at para sa kapwa. Amen. Galing po. Kasama namin sa Joaquin at sa Ana, iwala tayo sa Panginoon na nakakaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at ang ating ipapayanan ng simbahan ng ating tugon, kamahal ng mga salit dyan,
maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salin Maging mapagpala sa amin. Ang simbahan, naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo ng Panginoon. Ama ng mga salinlahi, pagpala. Mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang, naway maritanin sa isip at puso ng Ay, sila kanilang lang. mga anak Sabi ng ang watawag. mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Diba? Manalangin tayo sa Ah. Panginoon. Ama ng mga salin maging mapagpala ka sa amin. Ito. Ang mga anak, naway laging magmahal at bumalang sa kanilang mga magulang Ah. at mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salin maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo, naway muling mataglasan at kaalagaan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, Meron ba? pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga salin maging mapagpala ka sa amin. Ang mga limang miyembro ng ating pamilya, Thanks, ano. naway pagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama At si ng Kuya mga Agnostic, narito. maging mapagpala ka sa amin. Maligayang kapistahan po. Amen.
Mayroon po magiging kapagsiwa sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama sa Espiritu Santo pagpasa Amen. Sa iyo, Panginoon, At sa kayo, inaasa Diyos sa iyo po sa diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng Diyos. Malaman ko siya ay kasalanan. Pangalanan ko ang mahilig ko rin para kapag-away ang kasalatan. Mayroong mga sunting na tansin ay nagpapalagay sa iyong pagpili. Umahan ang masakit ang anak kong masunurin at ang Espiritu ng Diyos upang Ako mami, may payong ka ba? kami ang mga Diyos. Siyempre wala. Ay. Nagkakapisip kayo ng mga buo sa Panginoon Kristo. Nagkakaroon kayo ng mga pinapalalaman ng Espiritu. Kaya kaisama ng mga kayo na nagsisiamin ng pagpuli sa iyo na walang umalis ng kalamitan. Kami nagpumuli sa iyo ng nakakalaman.
sermon ng anak na nagaling ng pinubuhay upang kami ay magkasundo sa iyo. Gawin mo kami sa samusay sa kanyang nagawa ng tulog ay mamuspos ng Espiritu Santo at maging isang nagawa at isang diwa kay Kristo. Pagdaway ay magiging na mapapagkalabot na talaga sa iyo. Tulungan mo ang gawin ng iyong mawana ay sa mga ng Diyos sa mga nagawin ng iyo. Hinahan mo kay Father Pangulong Tulong kami at ay kamagyan ng puso sa sinusi. Kaisa ng mga apostol, mga kapit, kaisa ng lahat ng mga balay na maging batol sa sabuhay ng Kristo at nasa lookin at sa daanan ng inuulihan namin ngayon. Kaan pinakasama ng langit niya ang pinusok para sa aming pagkakalan. Kumamang tuloy-tuloy ang aming pagkakipagkasundo sa iyo ay magpunatawa at magpayapang magpayakasan para sa pagkakitin. Pagkatali mo sa pagkakalalakay at pagkakalit Mama, ang kayo sa lupa. Kasama kayo dito na si Papa Francisco, ang aming Obispo Roberto, ang kanyang kawang na si Yoli, ang mga Obispo ng Pagpapayan, at ang nagiging sa kwayanan. Hindi mo nagiging ang iyong ama, na nagiging sa iyong harapan. Ang mga pagpapapin at sa iyong mga anak, sa bawat mga sa loob tayo, awaan at patuloy sa mga kapatid natin ng mga at ang lahat ng mga isa sa Panginoon dahil dapat tayo ng pag-ibig sa iyo. Pag-ibig ay umaasa ang makakarapin sa iyong piling at sama-sama magkakamasa at ang ako ng amin sapagkat aking masisilayan ang ginulong ng lahat sa pagpapagitan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaluto sa aming pagpapagitan. Espiritu Espiritu Amigo de ti, y la Espíritu Santo, mi solo gloria, Eonia Senda, Sendorum.
Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, pagkailan iniiwan mo sa iyo, ang aming pagkailan ibibigay mo sa iyo. Pagkailan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming marami at paulit-ulit na pagkakasalan. Pagkailan mo kami ng pagkailan ng kakalisa, ayon sa iyong kalooban ng kasama sa Espiritu Santo, ang paso walang hanggan. Amen. Ang pagkailan ng Panginoon ay laging sumayon. Mga pamilya lang sa ating mga puso at pagkailan ko yung pagkailan sa isa't isa. Ligayang kapistahan po ni Lola Ana at ni Saint Joaquin, ni San Joaquin, at siya po ang
Uuwi ako 26 ng umaga. Ngayon. Ay, 25 ng umaga. Ayun, magandang umaga po. At narito po tayo sa Minor Basilica. Ito po ay Thanksgiving Mass for the feast day. Ang ating pong kapitan at ang ating pong number 1 kagawad Boss J. Calderon. Ayan. Good morning po. Ating Kapitan Leng, ating kagawad Boss Jay. Ayun, feast day po ngayon ni Saint Anne at ni Saint Joachim, ang patron saints ng mga grandparents. At lolo't lola naman ni Papa Jesus. Kaya maswerte tayo ay ito ang unang pagdiriwang after the solemn declaration ng St. John the Baptist into a minor basilica. Unang pagkakataon ng pagdiriwang ng feast day ni St. Anne at ni St. Joachim. Kaya pagkapasok po ninyo dito sa basilica, talagang ramdam ninyo yung pagkapuspos ng Espiritu Santo. Kaya napakaswerte ng ating mga kababayan dito. Meron tayong minor basilica na anytime ay pwede nating puntahan upang manalangin sa ating Panginoon at magbigay at magpuri sa kanyang pangalan. Kaya nakakataba ng puso at tayo ay bahagi ng makasaysayang pagdiriwang na ito ni Saint Anne. At ngayon din po ang kapistahan ni Lola Ana o ng Santa Ana ng Banak, ng ating pong nililiyag na barangay, ang Barangay Santa Ana. Marami pong program and activities ang ating pong sa araw na ito na inihanda ang ating kapitan kasama ang naing sanggunian, ang ating sangguniang kabataan. Kaya sana po ay lagi ninyo kaming samahan. Ang mahal gawin nilaluin mong umakbang ang banal na pagkinabang ay lumanalangin ang pagtibayan mo sa pagkapais at pagmamahal, pakundangan sa ating pinagsaluhan at lagi mong ipagtanggol at ipagsambayan ang lingkod mo si Papa Francisco at pangasiwa ng iyong pinagkatiwalaan ay isa ng simbahang pinagawin mo sa kanyang kaluluhan. Sa pamamagitan ng Isang Kristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalan ng gana. Amen. Ang hirang maging pagkakala. Kalagatan siguro yan ang ating mga Chelsea na nirito. Diba? Ang hirang maging pagkakala. Kaya sa paalala sa mga hindi millennials at Chelsea yan, ilalaman ang mga pagkakala. Oo, maaari may mga lapses. Oo, minsan mayroong pinakilipin. Pero, pagtawag sa atin, pagkakawin sa kanila. Pinuturo ngayon ng mundo, kapag toxic yung isang tao, kahit na magulang mo yan, kahit na mag-anak mo yan, iwanan mo, lewan mo. Pinuturo yan ngayon sa mga kabataan. Pero, ang turo ng simbahan, hindi. Mas lalo silang mahalin. Mas lalo silang unawain. Mas lalo silang ipanan. Mayroon kasi yung utak na yun, utak westerner. Kaya mapapansin ninyo sa ibang bansa, sa mga kauulan, may iyamang bansa, puno. Yung mga matanda, nasa Rome, pero tayo mga Kristyano, tayo mga Pilipino, si Jesus,
Asian yan. Kaya may paglalagyan sa kanyang pinanggalingan. May paglalang sa kanyang magulang. May paglalang sa kanyang lolo at lola. Nahihirapan ng mga European ng mga Westerner sa ganong pag-iisip natin mga Asyan. Pero hindi iyong pagkulat, yung iwanan mo ang iyong lolo-lola, hindi iyong pagkulat. Nasabi ko sa iyo, halin mo sila. Gabayan mo sila, turuan mo sila, kailangan turuan. Kapag paglaruan mo sila, iiwanan. Ipamamahaw ko sa iyo. Tolong iwanan ang iyong magulang, ang iyong mga lolo-lola, bakit ka, ano sila? Ako din. Okay? Nagkakita tayo. Kinakawagan natin ngayon sa harapan, ang ating mga lolo-lola sa harapan at sa isang dalangin pagbabasbas. Kaya lolo-lola na, turuan mo lang sa inyong nagkakaroon. Tapos ni Francis, paspasan natin ngayon sa inyong pamangkin mo. Kanino? Pinalagay mo ang senior citizens. Lola. Mga lola, Ana. Good morning po. Good morning po, Ana. In-invite po ni Father yung ating mga grandparents for the blessings. Tara, puntaan natin. Basbasan mo ang mga niluto at sa iyong harapan, babalan sa kanilang nagdaan, tulungan mo silang patuloy na maging umaga ng paglilingkod, pagpapamahal, pagsasakripisyo, pagpapalawa sa Diyos sa ating kapwa. Nawahalin mo, Panginoon, bigyan sila ng mga anas na kanilang pinakailangan upang sa araw-araw at tuloy pinakailangan at pagpapalingkuran. Pinilig namin ito sa kanya sa Kristo ang Panginoon sa pagdala ng mahal na Birhen at isang daanan at isang longin. Amen. Sumayo ko at sumayo ang pagkain sa pagkakagalingan ng pagkakagalingan. May sumama kay sa Ate Aba. Ano, nauna sila. Ako nauna. Ako. Tapos sa'yo, umuwi ako nung kasagsagan ng bagyo. Tapos naibili ka pala naman ng sabon. Sa Ate Aba. Sabi ko nga magkano. Ako wala na sa ano eh. Baka sakaling nakikipili. Si Mami Ems, sister ko ng mother ko. Picture na lang.